kami? Masaya naming iisipin ang lahat. Hindi kagaya mo! Huwag niyo inihahalin tulad ang buhay ko noon sa buhay niyo ngayon! Oras na, wala pang masasakyan. Oh, Emma, anong ginagawa mo dito? Oh, Ma'am Mitch, kayo po pala. Bakit po? Wala naman, Iha. Gusto ko lang sabihin na natutuwa ako sa'yo. Natutuwa po kayo? Bakit naman po? Oo, kasi napaka-progressive mo sa pagtuturo sa mga bata. Napakarami lang natututunan ng mga bata sa'yo. Ang laki ng improvement nilang lahat simula nung kinuha kita. Nakakataba naman po ng puso na marinig mula yan sa inyo, Ma'am Mitch. Dahil yan ang totoo, Iha. Kaya hindi ako nagsisisi na kinuha kita. Ako rin po, nagpapasalamat po ako dahil nakilala ko po kayo. Naging madali po sa akin ang lahat. Hindi lang po pala sa akin, pati na rin sa kapatid ko. Anong ginagawa ni Emma dito? Sino yung kausap niya? Oo nga pala. Kamusta naman ang pag-aaral ng kapatid mo? Ayos lang naman po, nami-maintain po niya yung grades na kailangan. Mabuti naman kung ganon. Ako rin po, nami-maintain ko po yung grades na kailangan para sa pangarap ko. Kaya pala hindi kayo nakakapaghanap buhay. Dahil may nagsusulsul sa inyo. Ano ba ang pangarap mo, Emma? Emma! Oh, Nay, ano pong ginagawa niyo dito? Siya pala yung nanay mo, Emma. At sino ka naman? Nay, ano ba? Okay lang ako, Emma. Ako po pala si Mitch. Ako yung tumutulong sa mga anak ninyo para makapag-aral. Kaya pala. Hindi na sila nakakatulong ng dahil sa'yo. Teka po, ano pong ibig niyo sabihin? Imbis na naghahanap buhay sila para makatulong, eto sila. Nagsasayang ng oras at panahon dahil sa inyo. Nay, ano ba? Wala pong kasalanan si Ma'am Mitch dito. Gusto lang po namin makapag-aral ni Bunso kaya nagpatulong kami sa kanya. At dinamay mo pa talaga yung kapatid mo sa kahibangan ito? Teka lang po ha. Hindi naman po kahibangan na gusto mag-aral ng mga anak nyo. At sino ka naman para turuan ako sa mga desisyon ko para sa mga anak ko, ha? Hindi ko naman po kayo tinuturuan. Tinutulungan ko lang po kayo. Pwes, hindi ka nakakatulong. Nakakagulo ka lang sa buhay namin. Nay, ano ba? Sobra na po yung pananalita nyo. Emma, okay na ako. Sige ho, aalis na po ako. Nay, hindi na kayo nahiya. Gusto lang naman tumulong ng tao tapos ganyan kayo. Anong tulong ang sinasabi mo? Hindi siya nakakatulong para sa akin. Dapat nga magpasalamat kayo. Dahil sa kanya, nakakapag-aral kami ng libre. Kahit libre man yan o hindi, wala ko ipagpapasalamat sa kanya. Dahil para sa akin, hindi siya nakakatulong. Isaksak mo yan sa kukote mo. Kaya mula ngayon, itigil mo na yung kahibangan mo na yan. Tara, umuwi na tayo. Bakit kaya ganun si nanay? Imbis na maging masaya siya dahil nakakapag-aral kami nang hindi siya inuobliga. Galit pa siya. Bakit kaya? Po, anong ginagawa mo dito? Tsaka, bakit ganyan ang itsura mo? Ang nanay mo na naman ba? Tsaka, nasaan yung kapatid mo? Wala pa po siya. Bakit hindi pa siya umuwi galing eskwelahan? Hindi po. Nandun po siya sa tindahan pinapasukan niya. Anong ginagawa niya doon? Hapon na. Wala pa siya. Galit na galit nga po sa amin si nanay. Pinipilit niya po magtrabaho si Bunso doon. Para daw po may pakinabang naman. Di ba niya naiisip yung pagod niya galing eskwelahan?
Hindi naman po iniisip ni nanay ang nararamdaman namin. Ang importante naman po kay nanay yung makapagbigay kami ng pera sa kanya. Kahit kailan naman po, hindi niya po kami tinanong kung pagod ba kami o kumain na ba kami. Ewan ko ba dyan sa nanay nyo? Nag-aaway na naman kami pag sinasabihan ko. Nakakahiya nga po kay Ma'am Mitchlo. Bakit po? May kasalanan ka ba sa kanya? Wala po. Pero si nanay, meron. Ang nanay mo? Paano? Pinagsalitaan po niya kasi ng hindi maganda si Ma'am Mitchlo. Sinabihan niya si Ma'am Mitchlo na hindi daw nakakatulong, kundi nakakagulo lang daw. Dahil sinusulsulan daw niya kami para makapag-aral. Diba, nakakahiya yun, Lo? Sobrang nakakahiya nga po. Tumutulong na nga siya. Minamasama pa ng nanay nyo. Hiyang-hiya nga po kay Ma'am Mitchlo. Anong mukha po ang iharap ko sa kanya bukas? Hindi ko nga alam ang iisipin ko. At sasabihin ko ako, wala nang pinapakinggan ang nanay nyo kung hindi ang sarili niya. Yun nga po, Lo. Ang hirap pong paliwanagan ni nanay. Hayaan mo ako. Susubukan kong kausapin ang nanay mo. Maraming salamat po, Lolo. Tara na po. Baka nahanap ka na ng nanay mo. Sige po, baka nandun na rin po si Bunso. Ruby, sige po. Mauna ka na. Sige po, Lo. Ruby, pwede ba tayo mag-usap? Bakit po, Tay? Halika, mag-usap tayo. Tungkol saan na naman ba, Tay? Nagsumbong na naman ba sa inyo yung apo nyo? Hindi siya nagsumbong. Nagtanong lang ako. Eh di gano'n na din yun. Bakit hindi ka na lang maging masaya para sa mga anak mo? Pati yung taong tumulong sa mga anak mo, pinagdidiskitahan mo. Ibig na magpasalamat ka na lang. Saan ako magpapasalamat? Sa taong nangingialam sa mga anak ko? Hindi siya nangingialam. Tinulungan lang niya ang mga anak mo. Tinulungan? Saan? Sa pagiging tamad? Nakita nyo? Hindi na sila marunong maghanap buhay. Simula na ipasok sila sa pag-aaral. Hindi na sila nakakatulong sa akin. Hindi ba katamaran yun, Tay? Isa lang ang sasabihin ko sa iyo, Ruby. Huwag mong itulad ang sarili mo sa mga anak mo. Dahil ang mga anak mo, may pangarap sila. Ikaw wala. Saan kaya yun? Sabi nila, dito daw banda yun eh. Tao po. Tao po. Tao po. Anong ginagawa mo dito, ha? Magandang araw sa'yo. Alam mo na siguro kung anong sadya ko dito. Kung yung mga anak ko ang sadya mo, hindi na sila mag-aaral. Naku, sayang naman pagkakataon. Matatalino pa naman silang dalawa. Bibihira na lang ang mga bata na mabigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng libre. Nakita kong may pangarap sila, kaya tinulungan ko sila. Ikaw may sabi matatalino sila. Kaya hindi na nila kailangan mag-aral pa. Ang dapat sa kanila, magtrabaho para makatulong sa akin. Dahil nasasayang lang panahon nila sa pag-aaral na yan. Ikaw lang yung ina, nakita kong ganyan sa mga batang gustong makapag-aral. Bakit ba yung mga anak ko pinagdidiskitahan mo, ha? Wala ka bang anak? Kung pwede ko lang sanang ibalik ang nakaraan, gagawin ko para bumalik ang anak ko. Kaya binuhos ko ang panahon ko na tumulong sa mga batang gustong makapag-aral dahil hindi ko yun nagawa sa anak ko. Maaga siyang kinuha ng Diyos sa akin. Pwede ka naman maghanap ng ibang bata para tulungan. Noong nagkwento si Emma ng mga pangarap niya, hindi ako nagdalawang isip na tulungan silang dalawang magkapatid. Ang kulit mo din, ano? Iba na lang. Huwag yung mga anak ko. Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo? Magulang ka. Dapat sinusuportahan mo sila. Bakit?
Di pa ba suporta yung ginagawa ko? Binubuhay at pinapakain ko sila. Hindi suporta ang tawag dyan. Obligasyon. Obligasyon mo silang buhayin at pakainin sila dahil anak mo sila. Ang suporta ay ang alalayan sila sa lahat ng mga pangarap nila sa buhay. Hindi yung wala ka nang iniisip sa pag-aaral nila, tapos ang dami mo pang reklamo. Ano ibig mong sabihin dyan, ha? Kahit konting suporta man lang ang maibigay mo sa kanila. Mahirap ba sabihin sa mga anak mo na, anak, sige lang, kaya mo yan. Nandito lang si nanay. O di kaya'y, anak, mahal na mahal kita. Mahirap ba yun sa'yo, ha? At sino ka? Para pagsalitaan ako ng ganyan, ha? Ako lang naman ang nagmamalasakit na makamit ang mga pangarap ng mga anak mo. Na balang araw, ikaw lang din makikinabang. Ingat kayo. Bye! Oh, Emma, mabuti naman, pumasok ka na. Opo, pasensya na po kayo kung ilang araw na hindi kami nakapasok. Huwag ka na magpaliwanag, Emma. Ang mahalaga, nakapasok ka na ulit. Oo nga po. Ayaw ko din sayangin yung opportunity na binigay niyo sa aming magkapatid. Oh, kamusta naman ang pag-aaral mo? Ilang buwan na lang, kagraduate ka na. Oo nga po, may training season nga po kami ngayon. Medyo may kamahalan nga lang po ang babayaran. Bakit? May problema ba doon? Wala po. May naipon naman po ako doon. Pero hindi ko alam kung sasapat yun. Saan kaya ako kukuha pag kulang? Ganun naman pala. Eh di makakasama ka sa training session nyo. Opo. O siya, sige na. Umuwi ka na. At tutuloy na din ako. Sige po, maraming salamat po. Tatapusin ko lang po ito at uuwi na rin ako. Walang anuman. O sige na, paalam. Mag-ingat po kayo. Saan ka na nang ba galing? Hapon ka na umuwi, ah. Nay, nagtinda lang po ako ng kakanin kanina. Asan yung kinita mo? Nay, ito lang po yung kinita ko. Tsaka may pinaglalaanan po ako nito. Ano? Visit na pag-aaral yan? Akin na nga yan! Nay, wag po! Nay, may pinag-iipunan po ako! Ganon! Kung hindi kaya kita pakainin, gusto mo? Nay, ngayon lang po ako hindi magbibigay sa inyo. Kaya ngayon o bukas, pareho lang din yun! Kaya ikaw, pag sinabi kong magbigay ka, magbibigay ka! Tandaan niyo yan, ha? Nay, bakit ba kayo ganyan? Napakalupit nyo naman! Imbis na maging masaya kayo para sa amin, hindi! Ni wala nga kaming hiningi sa inyo. Tanging suporta nyo lang ang kailangan namin, Nay. Yung palakasin nyo man lang yung loob namin, Nay, para magpatuloy. Hindi yung igagaya nyo kami sa inyo, na mahina ang loob. Anong sinasabi mo dyan? Nay, mahirap bang sabihin yung sige anak? Ipagpatuloy mo lang yan. Kaya mo yan. Hindi man namin matupad yung pangarap na gusto namin. At least, sumubok kami. Hindi kagaya mo, Nay, na natakot sumubok. At least kami, masaya naming iisipin ng lahat. Hindi kagaya mo! Huwag niyong inihahalin tulad ang buhay ko noon sa buhay niyo ngayon! O Apo, bakit nandito ka? Apo, kumakain na ang nanay mo at si Bunso doon. Bakit ikaw? Di ka ba nagugutom? Wala po akong gana, Lo. Bakit Apo? Nag-away na naman ba kayo ng nanay mo? Si Ruby talaga.
Gusto mo bang kausapin ko siya? Wag na po, Lolo. Mag-aaway lang po kayo ni Nanay. Bakit ka na naman ba inaway? Pera na naman bang dahilan? Si Ruby talaga. Puro pira ang nasa isip. Nakiusap lang ako sa kanya na may pag-iipunan lang ako. Kaso, nagalit siya. May kailangan lang po kasi akong bayaran sa eskwelahan. Medyo may kamahalan. Kaya kailangan ko talagang mag-ipon. Ganun ba? Magkano ba ang dapat mong bayaran ako? 6,000 po. 6,000? Para saan yun? Para po sa training session namin yun, Lo. Kasi po, malapit na ako magtapos. Ganun ba po? Natutuwa akong marinig yan. Parang kailan lang na nangarap ka. Ngayon, malapit na magkatotoo ang mga pangarap mo. Apo, basta't maghintay ka lang, maaabot mo rin ang lahat ng yun. Basta't patuloy ka lang mangarap at magtapos ako. Saan ba't mararating mo din yun? Opo, Lolo. Maraming salamat po. Hindi ko po alam ang gagawin kapag nawala kayo. Kaya, Lo, ipangako niyo po sa amin na hindi niyo po kami iwan ni Bunso. Pangako ako, hanggat nabubuhay ako, mananatili ako sa tabi niyo. Maraming salamat po, Lolo. Mahal na mahal po namin kayo ni Bunso. Lo? May masakit po ba sa inyo? Wala po, nagugutom lang ako. Akala ko po kasi may masakit na sa inyo. Wala po, sasabihin ko sa inyo kung meron man. Talaga po, Lolo. Huwag po kayo maglilim sa amin, ha? Oo po, kita mo, malakas pa ang lolo nyo. Tsaka, makikita ko pang matupad ang mga pangarap nyo. Okay na po, Lolo. Naniniwala na po ako sa inyo. Tara na po, minom tayo at nang makakain na tayo. Sige po, Lolo. Tara na po. Ano nagsilingin? Uno yung boy. Nagsiling mo ating motor mount. May tayo. Atratik ang gamitam. GR4 ceramic coating. Ano yan? Mabaling pa gamit pang lugan natin for wheels. Nagmayatan si ka. Pagkagatangan mo tikas ta boy. Magatang mo ito TikTok, Shopee, Lazada. May ibus nga ro din So gumatang to manin. May met pa no gumatang ka tikas to iti gatangay mag buy one take two, buy one take three ta mas makatipid ka jay. Nung mabalin uri may isa lang kasta. Babalin latta. Nagmayatan ni si ka. Nagsilang na eh. Gumatang to mamuti kasta. Uy, kita mo ni ati lugan ko. Kasla barbalo latta ka na yun. Nagsilang na eh. Di mo lang nagiganan magasgas. Nagkartika mo tayo. Mga lang mo ti